Ignite your soul and set the world on fire. Be inspired by the stories of faith. This is Ignited to Inspire. Brought to you by the Ateneo Junior and Senior High School Campus Ministry. Every Thursdays from 1 to 2 p.m. here on Radyo Katipunan 87.9 FM. Be ignited. Be inspired. All for you, Jesus, my Lord. Magandang hapon mga katiponeros. Now, welcome to another episode of Ignited to Inspire, your weekly dose of inspiration. Be ignited, be inspired. Ayan, so nagbabalik na naman po tayo. Akala ko medyo matagal-tagal pa, no? Nag-start na agad pala tayo. Sige. So, sana po samahan nyo ulit kami ngayong hapon na ito sa pakikinig sa mga, sana makapagbigay tayo ng inspiring stories this afternoon, no? Kasi kakaiba yung ating pag-uusapan. Nakikita nyo naman po, nakikinig sa radyo or naka-live sa Facebook. Kaming nasa RK po ngayon ay mga campus ministers from the senior high school. At ang ating topic ay isang napakahalagang parte ng aming trabaho or mission dito sa Ateneo. Pero bago ang lahat, no? Bago ko ulit sila ipakilala, simulan muna natin ulit ang ating programa, no, sa isang panalangin. So we remember that we are in the most holy presence of God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Dearest Lord, teach us to remember that there's nothing in this world that can happen to us that you and I together cannot handle. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, maraming salamat, Sir Jel. Maraming salamat. Again, no, welcome to Ignited to Inspire. No, this episode is quite special. May pagka-season finale ang dating nito, no? Oo. Kasi, Sad. Patapos na ba ang season natin? Sa loob ng ilang linggo, no, ang mga kapatid naman natin sa Junior High School Campus Ministry ang magte-take over sa ating programa. Pero muli, no, salamat sa ating mga tagapakinig, sa mga nanonood via Facebook. Again, we are coming to you live from the Sonolux building here in the Ateneo de Manila University. You can watch us on facebook.com/Radio Katipunan, Twitter at Radio Katipunan, and of course, if you're on the radio at 87.9. Okay, and as always, before we start an episode, we try to look back as well, no, sa mga napag-usapan, nadaan ng mga paksa, no, nung nakaraang linggo. And last week we were blessed, no, to have Mr. Barth Marikit with us, no. Nung nakaraang linggo, pinag-usapan natin ang buhay ni Saint Aloysius Gonzaga. Oo, mas kilala natin bilang si Luigi. 'Di ba? At nakita natin parang bakit kaya siya yung napili na patron ng Ateneo Senior High at anong pwede nating mapulot mula sa kanya. This afternoon, again, before we proceed with our topic, let me introduce our guests once again. Our guest without an S. Ano? Jul, Ben. Sige, Sir Mark. Sige, muli, kasama ko ngayong hapon ay mga campus ministers mula sa senior high school. So, ating welcome back, no? Una si Mr. Jericho Tiongson. Hello po, maraming salamat po ulit sa pagkakataon na mai-guest dito sa Radyo Katipunan. Talaga pong inaabangan ko to weekly. No, si Jericho ay mas kilala bilang Sir Jack. Jack po. So, a short background ba? Sige lang. Sige. So I've been in the campus ministry for 5 years. So this is my 5th year as a campus minister here. So nag-start sa Ateneo High School, yung wala pang senior high school, and then after a year na-transfer agad ako sa senior high school. And ever since nagbibigay na nagfa-facilitate ng retreats for grade 11 and grade 12. Yan. So si Sir Jack, no, ay isang
veterano na Wow. kung tawagin sa campus ministry office at maraming estudyante na ang nabago ang buhay dahil sa Mas lumala. ang napariwara dahil sa Sana naman maganda yung effect nung mga ginagawa natin sa mga bata. yan. So si Sir Jack at kasama rin natin dito no, napapadalas-dalas siya actually sa Radyo Katipunan. Palagay ko nga may nabubuo ng fan base to. So Siya na nga ata yung mukha ng Radyo Katipunan. sa nalala ko ng mga unang episode ang tawag ko pa sa kanya no na sa siyang propeta. Wow. Bakit propeta? Kasi he energizes with his words. Wow. Baka hindi natin mapag-usapan yung topic natin ngayong hapon. Baka kami Sige na, pag-usapan ninyo, ito di na ba? po si Jel Oloraza. Ayan po, so magandang hapon po ulit sa mga nakikinig sa atin sa Radyo Katipunan, Ignited to Inspire. Ayan, so linuloko po ako ng aking mga kasamahan. Well, they're so fond of me. Ayan. So muli po, kung sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin or sa mga bagong nakikinig lang po sa Radyo Katipunan, ako po si Jel Lord, or mas kilala po ako sa tawag na Jel. Ayan. Kasi yung karamihan po hindi na-pronounce yung pangalan ko. This is my second year in the campus ministry of the senior high school. And yun nga, this year I am assigned as a campus minister for the grade 11 students. But tutulong din po kami for our grade 12 no, sa pag-facilitate ng kanilang retreats. Ayan. So maraming salamat po sa inyong pakikinig at sa inyong pagtangkilik sa aming programa. Sana hindi po kayo nagsasawa sa boses namin weekly. Diyan na po nagtatapos. Tinapos na. It's very inspiring. Hindi, yun nga, papasalamat tayo sa ating dalawang campus ministers dahil sasamahan nila tayo ngayong hapon no, para sa isang kwentuhan no, sa mga nangyari nitong mga nakaraang buwan. Sa mga tagapakinig, no, if you're not familiar with the campus ministry office, this is the office that's basically associated with the spiritual, no, with the spiritual formation of the students. Again, from the senior high school ang ating mga kasama ngayon at mainly the giving, the facilitating of retreats ang kasama dyan. At ngayong hapon, gusto sana naming pag-usapan ano yung karanasan nila, sabihin na natin karanasan namin, ng pagsama, pakikisabay, ng pagbibigay no ng mga retreat, ng paggabay sa mga estudyanteng nakasalamuhan namin nitong nakaraang 4-5 buwan. No, so this afternoon we are inspired by Accompaniment, no? Parang ano ba yung ibig sabihin sumama? Ano yung ibig sabihin ng pakikisama, pagsabay, lalo na sa usaping spiritual ng mga kabataan ngayon. 'Di ba? And hopefully this afternoon they get to share their experiences, and kayong mga tagapakinig, 'di ba, sana may makuha rin kayo. So sige, simulan natin tong kwentuhan na to. Siguro unang tanong para sa isang taong sabihin natin hindi lumaki sa isang katolikong paaralan o ngayon lang narinig ko ano yung campus ministry office. Paano niyo papaliwanag kung ano ang isang retreat? Sir Jack, baka gusto mong sagutin muna yung tanong. Sige. So, siguro importante to lalong-lalo sa mga galing ng outside ng Ateneo or sa mga public schools na nag-aaral ngayon sa Ateneo. So, sige, Sir Jack, paano ba natin ipapaliwanag kung ano ang retreat? Well, ang usual na binibigay nating definition when we give orientation for the students who will undergo a retreat is a retreat is a time for them to pause for a while. Pause from what, of course, pause from their ordinary activities, such as academic concerns. Siyempre, tatry munang iwanan. Kasi hindi naman yung ibig sabihin ng retreat eh. It means to step back. Pahinga muna, tigil muna tayo. Kapag naririnig natin yan sa gera, ganyan, pag sinabi ng captain or nung general, it's time to retreat, pahinga muna, step back muna tayo. And of course, as they retreat, as the students retreat, it's time for them to once again listen to themselves. Yung mga matagal na nilang tinatago sa kanilang dibdib, yung mga dinadala nila. And it's time to listen to their classmates. And of course, time to listen to God in prayer. Because
yun rin naman talaga yung main objective of the retreat is to allow them to parang communicate or recommune with our God na baka nakalimutan na dahil sa sobrang busy nung mga demands ng academics sa ating school. And ayun, no, yun yung kadalasan na sinasabi natin sa mga bata pagdating sa kung ano nga ba ang ibig sabihin ng salitang retreat. At itong retreat na to ay gaano kadalas pagdadaanan ng isang Atenista sa senior high school? Well, kung pagsasamahin yung 2 taon nila sa pananatili sa senior high school, basically twice lang sa loob ng 2 taon. Once a year. At ang kasama nila dito ay Yung kanilang klase. so isang buong section. Isang buong section. So usually nakaset yan sa school calendar na magkakaroon ng retreat sa isang klase na sa isang buong school year lang siya. Kasi dahil 22 sections tayo per grade level, so wala talagang ibang time na or magkaroon ng second retreat or kung ano mang sunod na pwedeng gawin. Ayun lang yung kayang gawin ngayon for the school to cater the needs or the spiritual need of the community. So again, no, essentially a retreat is a time for the students to, yung nga, ganda, step back, no? At bitawan muna yung nakasanayang araw-araw na gawain. At gusto ko yung salitang ginamit ni Jack, no, yung pakikinig sa sarili. At, di ba, sana, syempre, sa Diyos din. No, Sir Jel, palagay mo, no, napaliwanag ni Jack kung ano yung retreat. Bakit siya essential? Bakit siya kailangan sa paghubog ng isang Atenista? Sige, so actually hindi lang siya essential, 'di ba? Parang crucial siya no sa ating formation dito sa isang Jesuit institution or Catholic institution. Sige, bakit siya importante? Una siguro, let's try to go to the context of our students. No? Tama yung sinabi ni Sir Jack na it's time to reconnect with God. It's time to reconnect with people. No? Review our relationship with people. But most importantly, I think kapag nagre-retreat ka, you have to also introspect, no? To go back to yourself. Actually, sinasabi ko to tuwing parent session, no? Na kapag, for example, ginagamit ko kasi yung theme natin sa grade 11 retreats ngayong year na to. Sinasabi ko kapag sinasabi or naririnig yung salitang kaibigan o friendship, ano yung unang salitang, or ano yung pumapasok sa isipan nila? Ang kadalasang sagot natin dyan is, it's always towards others. Diba? Kapag sinabing friendship. Pero minsan nakakalimutan natin ng friendship din ay pwedeng mag-apply sa ating mga sarili, di ba? We also have to befriend ourselves. And I think that's one thing na pwedeng ibigay sa atin, malaking bagay na binibigay sa atin ng retreat, no? Yung mabalikan natin yung ating sarili, mabalikan natin yung mga nangyayari sa atin. I think in the Ignatian spirituality, that's very important. To be aware of what's happening to us, to be aware of what's happening deep inside us, no? So lalong-lalo na ngayon, sabi ko nga, sa konteksto ng ating mga kabataan, ang hirap na ng balikan or magbalik tanaw sa ating sarili. Alam mo yun? Kaya nga kapag nagbibigay ako ng reflections or tayo ng reflections, di ba, ang kalimitang tanong natin, gaano ba kadalas yung inyong pagtatanong ng, oh, hello self, di ba? Parang, how are you? Are you doing good? Kaya pa ba? Ano tawag dito? Okay pa ba yung disposition mo sa buhay, di ba? So, kasi sa mga kabataan natin yun is always easy to ask others, no, how they are. But it's very few times lang talaga yung pagkakataon na we also try to ask ourselves how we are. And I think yun yung isang magandang binibigay sa atin ng retreat, no, na mabalikan din yung ating sarili. Pangalawa, yun nga, bilang Catholic institution, Jesuit Catholic institution, it's a very good opportunity para mabalikan din yung ating relationship with God. No, lalong-lalo na, 'di ba, parang napakatingkad nung sa atin yung idea na parang yung mga kabataan natin ngayon parang hindi na part, sabi mo nga Mark, 'di ba? Parang hindi na part sa language nila ngayon yung idea na may Diyos, no? The presence of God in the life of our young people now. So, yun, sa pamamagitan ng retreat, binabalik natin sila doon sa to the source and the core of everything that's
happening to us, everything, kung ano man yung meron tayo. No? So, yun, I think dalawang bagay. Yung una, yung relationship natin sa ating sarili. Pangalawa, yung ating relationship sa ating Diyos. And yun nga, kapag, I think, our relationship with others, follows through after after reconnecting with ourselves and with God. Actually, habang pinapahinggan ko yung pagpapaliwanag ni Jel at yung paliwanag ni Jel kanina, naisip ko relasyon sa sarili, relasyon sa Diyos, tapos andun yung aspeto ng pagtigil, pagpapahinga, pangangamusta sa sarili. Hindi ba kung tutuusin, parang kung ganun yung ibig sabihin ng retreat, parang dapat yata lahat tayo may pagkakataong mag-retreat. Totoo. Di ba kasi sa isang banda baka isipin ng tao ay para lang yan sa isang taong nasa isang Catholic nasa isang katolikong pamantasan o institusyon. But hearing how you explained it, parang it makes sense that at some point probably it would be helpful for a lot of us, especially today, to take a retreat, no? Ano sa palagay nyo? Well, I agree with that, Mark. Kasi actually, since nga nasa konteksto naman tayo ng Ateneo, if we go beyond this institution, I think it's very important for everybody to have that time to pause and reflect. I know that we do this every Sunday for the Catholics, but merong kulang pa rin eh. Kumbaga, minsan yung isang oras na yon, yung pag-attend sa misa, minsan hindi siya sapat. And when you attend the retreat or recollection, it's time for us to recollect everything that sa mga nangyari na sa buhay natin, na doon sa mga pagkakataon na yon, akala natin bumagsak lang tayo, na-reject lang tayo, nawalan tayo ng pera, ganyan. Meron din palang matututunan kasi nandun din ang Diyos sa mga pagkakataon na yun. Hindi lang lagi sa mga masasayang pagkakataon, pati doon sa mga mahirap siyang makita. And I think it's totoo, sabi mo nga Mark, very helpful at sana magkaroon ang lahat ng pagkakataon na magkaroon ng retreat or ng pahinga, dahil makakatulong ito para mas ganahan tayong umabante o magpatuloy dito sa ating buhay. Mag-a-add lang ako sa sinabi ni Sir Jack, no? Doon sa tanong, agree na agree ako doon, no? How I wish na sana lahat, even those outside Catholic institutions, will be able to go on retreat, di ba? Pero yun nga, unfortunately, hindi talaga lahat. Pero yun, meron naman sinasabing you can do your personal retreat, di ba? Kasi meron naman tayong mga guide, mga libro, no? That you can use for your personal retreat, na sana lang mabigyan mo ng pagkakataon. Ako, maganda yun yung punto ni Sir Jack na panahon, kasi ang retreat, 'di ba? Tayo mga nag-retreat na alam natin to na itong panahon na ito nagbibigay sa atin ng kaliwanagan, na enlightenment upang magpatuloy, sabi nga ni Sir Jack. It's pa sa mga panahon na pagod na tayo, yung katulad ng sabi ni Sir Jack, ito ay pagkakataon para mag-recharge, no? Ma-renew natin, no? Yung mga dapat nating i-renew, lalo na ang ating faith, ang ating pananampalataya. But most importantly, I think this is to again, no, resurrect at some point, no, may resurrection experience, no, na sa mga dami-dami na pinagdaanan natin, positive man or hindi masyadong maganda, ayun, nakakapagod din kasi, no? So at some point we have to, yun nga, retreat, no? Para maka-gain ulit ng lakas. So sana, kaya sobrang palagi naman natin sinasabi, sa mga taong may opportunity na mag-retreat, sana i-take talaga yung opportunity to go on a retreat, kasi isa talaga itong napakahalagang pagkakataon, spiritual experience, no, lalong-lalo na sa atin, we are just humans, no, and we get tired most of the time, every day, and a retreat is a perfect opportunity or time for us to rest, and not just to rest alone, but to rest with God. Palagi ko nga, di ba kasi hindi rin naman natin may tatanggi na hindi lahat ay kayang maghanap ng oras para sa ganitong klaseng pagpapahinga. Lalo ang usapan ng retreat, madalas 3
3 araw, 5 araw. Sa mga estudyante natin, 2 araw, no? At alam natin na marami rin tayong mga kababayan na, di ba, parang who cannot afford to take a break from the work they're doing. That's true. No, di ba, especially if you're feeding a family. Yes. Or if you have to Providing. earn for people, no? Pero siguro, ang paanyaya namin, lalo na sa aming mga tagapakinig ngayon, malaking bagay na yung sa araw-araw. Kahit konting oras, may maisang tabi ka. Di ba? Makapanahimik. Yun nga, sabi nila, makamusta ang sarili. Makamusta mo yung relasyon mo sa Diyos. Sa pinagkukuhaan mo ng lakas. Di ba? And I think if it becomes a habit, baka, di ba, might make all the difference, no? In how you proceed with your everyday life. Di ba? Kasi kahit tayo naman, minsan nga hirap na rin tayo maghanap ng oras na yun. And sige, parang gusto ko yun, Mark, yung idea na yun, no? Pero para it takes a will din talaga eh. Kasi ang tanong na dyan na una, parang yun nga, busy na ako. So parang how can I make time? How can I give time? Pero it takes a will din talaga na okay, gagawin ko to. No, katulad ng pag-abot natin sa ating mga pangarap, that we really do everything. I think in the spiritual sense, in our spiritual life, then we have to really have the will, no, to at least give time, no, to make the time to do our own personal retreat or to have our own personal time with the Lord. Ayun. So struggle din kasi naman tayo, di ba? It's our struggle then. It's always a struggle, but we have to have the will talaga to do it. Di ba? Dagdag ko lang rin. Kasi nga, at least for the context of a senior high school student in Ateneo, or for the students of Ateneo Junior High School to Senior High School, to be honest, sobrang swerte ng mga batang to. Dahil the school is providing almost all aspect of formation that they need as an individual. Kasama community life, yan, pastoral life, merong CSIP programs, and then yung spiritual life na minsan mukhang pangit sa simula na parang pinipilit natin yung mga bata. Pero after a while, when graduate student visit you again in the office and tell you that, sir, nami-miss ko yung mag-retreat. Walang retreat sa ganitong school. Meron man, hindi ako available. Yun yung sinasabi ni Jel na hindi lahat nagkakaroon ng pagkakataon, or ikaw rin sinasabi mo dahil may kailangang atupagin, may kailangang asikasuhin, trabahuhin. So, in a way, ang pwede sigurong gawin is to be more committed in our relationship with God, kahit sobrang igsi lang siguro, no, nung pagdarasal. Kasi, again, yes, we can live alone with our all our knowledge, everything that we know. But once in a while, it's very important for us to remember that we also need Him in our life, in our day-to-day life, na siya rin yung nagsusustain, kumbaga, sa atin. Ayun. Tama, no? At yun nga, ang si Jek at si Jel, sa ginagawa namin sa campus ministry, really it's a way of guiding, no? Parang yun nga, accompanying and guiding our students who are blessed enough to have this opportunity. Pero syempre, tayo bilang mga gabay sa isang retreat, syempre, hindi lang yan basta-basta ang hahayaan mo yung bata, na magdasal. Ang isang retreat, palagi siyang may tema, palagi siyang may direction na sinusundan. No, at for the past months, we have been running, diba, the same module for our grade 11 students. Gusto kong mas pag-usapan natin siya, no? Ano ba yung tema ng grade 11 retreat natin? Ano nga ba? Ayan, sige. So, sabi ni Mark, parang ako yung mag-share na una, pero syempre, sesegundahan niyo ako kasi binibigay niyo rin naman yung same module, no? Ayan. So, ang theme ng ating grade 11 retreat this year, actually, bago nga siya, no? Para sa mga dati na, siguro kung may mga estudyante tayo nakikinig few years back, no? Iba na yung ating module na ginagamit for our grade 11 retreat ngayon. We
have the theme, That's Zacchaeus' Story, no? And kaibigan kita. So, the gist of it, we talk about friendship. Yun nga, sabi ko kanina, we talk about, yun nga, una-una, friendship with God. Yun yung unang punto talaga natin. But, experience ko to as we ran the retreat, parang nakita ko na, oo nga, no? Well, the module itself is also speaks about our relationship with ourselves, no? Hindi naman yun nawawala talaga, and our relationship with others. So tatlong bagay, no? Tatlong directions. So yun, that's Zacchaeus' story, kaibigan kita. Well, this is inspired by the story of Zacchaeus, no? Climbing up the sycamore tree. Ano ang kwento nito, Jel? Para lang sa mga hindi pa familiar siguro. Sige. So siguro just to have a glimpse of the story, this is from the Gospel of Luke, no? Parang hindi man ako Luke ba to? As for the Gospel of Luke, oh. Ayan, parang hindi pa tayo sigurado eh. Pero this is already our second to the last. So this one taken from the Gospel of Luke. Alam naman natin to, di ba? Zacchaeus was a small man, no? He was short in stature, di ba? But dumating yung isang araw sa kanyang buhay na narinig niya na si Jesus, no? Si Jesus during that time ay isang parang artista kumbaga sa panahon natin ngayon. Di ba? Lahat ng tao gusto siyang makita, gusto siyang malapitan, gusto siyang makausap at kilalanin, no? And then here comes Zacchaeus, a tax collector, a sinner considered during his time, no? Considered sinners during his time. Narinig niya na ang si Jesus parang dadaan siya sa aking bayan, to my town, no? He will pass through my town. And Zacchaeus got curious. For some reason, na-curious si Zacchaeus, no? Na, well, a sinner getting curious to know, no? A holy man, a miracle worker is something. So, na-curious siya. And then, when that day comes na, yun nga, nag-pass by si Jesus sa kanyang town, dahil hindi niya nga makita, no, si Jesus kasi sobrang late niya, pandak siya kumbaga, he climbed up a sycamore tree, no? And palagi natin itong sinasabi, palagi natin itong ini-emphasize sa ating mga estudyante, no, na yung pag-akyat ni Zacchaeus sa puno ng sycamore, to the sycamore tree, was the plot twist in his own story, no? Kasi when he climbed up the sycamore tree, Jesus recognized him and called him and even invited him to eat, no, sa kanyang tahanan. And then from there, nag-umpisa yung transformation ni Zacchaeus up to the point na nasabi niya towards the end of the story na, Lord, if I have taken anything, no, if I have extorted anything from anyone, I shall give it back or I shall repay it 4 times over, no? So hindi lang yung kung sakto na kinuha ko, dadamihan ko pa, sobrahan ko pa yung ibabalik ko. So there was this change of heart or yung metanoia na sinasabi natin. So yun, i-connect ko lang dun sa story ng ating mga estudyante, sa konteksto ng ating mga estudyante, bakit ito yung napili natin, no, na scripture na inspiration for our grade 11 students. Siguro una dahil gusto nating taking the context of our students, grade 11 na galing sila sa iba't ibang schools, yan, tama. Iba't ibang backgrounds, no? They're coming from both public and private Catholic schools outside the Ateneo. Nandun pa rin sila sa period of adjustment, no? Nandun pa rin dun sa period ng getting to know each other. Kahit na ngayon, second semester na nga, pero may naririnig pa rin tayo na, Sir, Ma'am, I'm still on the period of adjusting, no, to my new environment. And another one, yung dami ng mga bagay, issues na kinakaharap nila ngayon, no? May mga mental health issues na tayo, 'di ba? Family issues, relationship issues. Ayan, lahat-lahat ng ito kinuha natin 'yon, no? Kinonsider natin 'yon, and we tried to discern, no, ano ba talagang scripture ang nababagay dito, and we were inspired by the story of Zacchaeus, no? May dadagdag ka ba, Sir Jack or Sir Mark? So sa madaling salita, no, isa siyang kwento ng makasalanan na nilapitan ni Jesus, at dahil sa pagkakaibigan nila may nagbago, at yung pagbabagong yun nakabuti, diba? Salamat sa pagpapaliwanag, Jel. We've been running the retreat module for more than 10 weeks now, no? Yun nga, 22 sections. Patapos na rin, no? Pero, Jack, ano sa palagay mo yung epekto nitong module na to sa mga bata in your experience of running the retreat? Wala. Actually,
Nagulat naman ako sa tanong. Anyway. Ganyan dito, biglaan lang. Biglaan lang. Biglaan? Anyway, tingin ko yung effect nito sa mga bata is that most of them are really longing for someone that they can freely express themselves. And I think this retreat became the opportunity for them to really look for that kind of environment na they can freely and safely share themselves. Kasi basically, yun rin naman na kung babalikan yung story ni Zacchaeus, yung sinasabi nilang makasalanan para lang mag-gets nung mga hindi pa alam. Well, Zacchaeus was a tax collector, and during their time, a tax collector is considered as a sinner because yun nga, parang hinuhututan niya yung mga tao sa pera, kinukurakot, ganyan. That's why yung mga tao doon takot sa kanya. And sa retreat, tinatry namin i-communicate sa mga bata na kahit sino kang tao, kahit ikaw ay mabuti or makasalanan, pwede kang magkaroon ng kaibigan. Pwede kang magkaroon ng makakasama sa buhay. At ayun yung binibigay natin sana sa mga bata during the retreat. To have that sense of friendship within the class, within themselves, and of course, outside the class, most especially at home. Yan, hindi na nawawala. Sinasabi natin yan. Pati sa mga parents na ang unang pagkakaibigan na naranasan ng mga bata ay sa bahay, sa kanilang tahanan. So, tingin ko yun yung naging effect sa mga bata. At tingin ko pati rin naman sa ating mga facilitators nitong retreat. Ang fundamental din nung layunin ng retreat kung iisipin. Kasi nga, pagkakaibigan, friendship. 'Di ba? At first glance, I think parang someone would say, ay, pambata o parang, Totoo. ay, sakto ba talaga yan sa grade 11? No? Parang ang babaw lang. Pero sa karanasan natin, alam natin na sa konteksto nila na galing sa iba't ibang, di ba, paaralan, iba't ibang backgrounds, parang at some point it makes sense. It makes a lot of sense actually that they take a step back, di ba, to reflect on, di ba, the theme of friendship. Kasi nga, sabi ni Jel kanina, pagkakaibigan ko sa Diyos, no? Pero alam natin na hindi ka darating dun kung hindi mo rin titingnan yung relasyon mo sa mga kapwa mo, di ba? Sa tao, kaibigan, kaklase. Di ba? And really, I think that's the essence of the retreat. Di ba? Na allowing these kids, allowing the students to realize that, yun nga, sabi ni Jack, no? Ano man yung pinanggalingan, di ba, maraming estudyanteng ito ang madalas na share pagpatapos na tayo. Iba't iba ng pinanggalingan, pero posible pala maging magkakaibigan. Posible pala maging Pamilya. Yes. No, at Jel? Yun din, gusto ko lang din mag-add sinabi mo, Mark, na yun nga kasi may mga nagsasabi talaga, no, parang tumpak ba talaga yan, no? Friendship, do you really think that's the issue now, no? That we need to address, no? Sa module na yan. I think, yes, because sa pakikinig natin sa ating mga estudyante during their plenary sharing, no? Palaging lumalabas yan, hindi nila nakakalimutan yung mga barkada nila way back in junior high school, hindi sila makadetach, no? Parang it's an issue talaga. It might look like a shallow one, pero for them, for our young people now, especially to our grade 11 students now, it's really a big issue, no? Na kapag wala silang ka-close, wala silang kaibigan, it's like ang buhay ay, di ba, walang kabuluhan or hindi nila kayang harapin kung ano yung mga dapat nilang harapin ngayon sa kanilang buhay. So, yun. Kasi kino-compare din natin, ginagamit to sa grade 9 sa junior high school natin. But I think the depth, yung lalim, no, ay ibang-iba. No? At sa konteksto na gusto nating i-address, ibang-iba din. Kaya, yun, isang affirmation lang din dun sa module natin, no? Tayo-tayo na lang yung nag-affirm sa ating sarili, di ba? Parang, isang affirmation lang din na
the theme of friendship might, yun nga, sabi ko parang mababaw lang, pero sa ating mga estudyante, based on their sharings, no, isa itong napaka-importanteng bagay sa kanilang buhay na, yun nga, na salamat sa Diyos kasi na bibigyan natin ng sense, more sense pa during our retreat. And really, I think at some point, all of us have really a longing, di ba? A longing for belongingness. Di ba? A longing for people we can run to, people we can be honest to, and that's what this module really is all about. What it tries to deliver, tries to communicate to the students. No? So sige, sa mga estudyante, malinaw yung layunin, malinaw yung direksyon na gusto nating tahakin, no? But we all know that as retreat givers, the formation is never a one-way thing. Because we know that at some point, the module we're giving also speaks to us. It speaks to the students, yes, but I think it also speaks to the ones giving it, no? So we'll take a short break. Pagbalik namin, subukan naming pag-usapan, okay, may epekto sa mga bata, sa estudyante. Pero ano naman kayang dating para sa mga mismong nagbibigay ng isang retreat, no? So we'll take a short break. We'll be playing a song that's very related to what we've been talking about this afternoon. Stay with us, please. We'll be back in a while. Ang sino mang sa akin mananahan din ako sa Kanya. At kung siya'y mamunga ng masagana, siya sa ama'y nagbigay ng karangalan. Ngayon kayo'y aking kaibigan, inamos sa dilim magkababaw. Ang kaibigan ay mag-aalay ng sarili
Okay, welcome back to, again, Ignited to Inspire. And this afternoon, we are with the Senior High School Campus Ministers, si Sir Jack Tiongson at si Mr. Jelord Oloraza. Okay, during the break, we heard the song entitled Pagkakaibigan, performed by Hangad. And we chose that song precisely because this afternoon, we've been talking about what it means to accompany, to accompany the youth, especially in the context of retreat giving, in the context of spiritual formation. Kanina, bago tayo nag-break, pinag-uusapan natin yung retreats na pinapatakbo nitong mga nakaraang buwan, lalo para sa grade 11 students natin. Diba, at for the latter half of our program, we'll try to see, yes, it has an effect on the students, but kamusta kaya doon sa side ng mga nagbibigay? No, pero bago yun, bati muna tayo sa ating mga taga-panood, taga-pakinig. Meron? Meron. Wow, hello. Siyempre, dito si Propeta Jel. Iba. So sige, bati tayo. Si PJ Marundan Banay-Banay. Oy, Mr. Banay, hello. Yeah, hi Sir Jack, Mark, and Jelord. Ito si PJ, bro. May exposure to kay David Haas. Sikat yan. Magpapa-autograph ako mamaya sa kanya. Pag nakita niyo siya, pakantahin niyo lang siya. Si Father Ro Atilano. Hi, Father. Watching, Thank you for listening. Si Ma'am Jennifer Chua, who helped us start the program earlier. Hi, Ma'am. Si Barth Marikit. Hello, Sir Barth. Isa Siya yung guest nyo last week, no? Ito siya last week. Isang karangalang nakikinig siya ngayon. Sabi niya, hello po mga idol. So, si Gian Dayaw. Ayan. Hello, Sir G, fresh from Iloilo. Ayun. May dala pang otap yan. Pati ba yung butterscotch? Sa kanya galing rin yun. Diba? And of course, si Ma'am Suzanne Alvarez is watching. Hi, Ma'am Sus. Ma'am Sus, no? At may nakikibati rin si Simeon at si Stefan. Oy, Estudyante natin natin. Hi, Sir Jack. Hello, guys. Mga outer servers natin. Ito yung mga batang nagbabago ang buhay dahil kay Jack. Wow. Yan ang Hindi kanyang dahil mga sa akin. binabago ang buhay. Dahil kay God yun. Sige. Sige, Jack. Talaga. Sige, tuloy natin yung kwentuhan, no? We look back at these past weeks and months of running this grade 11 retreat module. You look back at the past 9 sections that you've handled. Ano yung nangingibabaw na karanasan sa pagbibigay ng retreats ngayong taon? Sige, Sir Jel, simulan mo. Bawi. Parang binabuyan mo ako, Sir Jack. Sige, so ano yung mga nangingibabaw na karanasan in giving that Zacchaeus story kaibigan kita module? Una-una yung gusto ko mag-dwell dun sa befriending yourself, ourselves. Kasi yun yung nakikita ko sa at least sa mga nabigyan ko ng retreat na sections, yung pagmamahal ulit ng aking sarili. I was just so touched when I give reflection sessions, At part nung reflection ko ay yung tanong na yung katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, gaano kadalas nyo kinukumusta yung sarili ninyo, Yung pagbangon nyo sa umaga, titingin kayo sa salamin, tapos tatanungin ninyo, uy, Pogi, kumusta ka na? Or hindi rin Ayan. Diba? So we're also guilty of that. Thank you for the question. At least we become aware. That we also have to do it to ourselves. Yun yung tanong diba? And when you ask that to our students, parang nakatulala sila. At some point yung iba parang nahiya. Kasi parang binababa na lang yung ulo. I would like to assume na hindi dahil takot silang mag-recite, Pero iba I mean, sa lahat ng sections na tanong mo yun, they will give the same reaction. Parang there's something to the question. Papaisip sila. Napapaisip. Something like that. Yung ganyan reaction. Ayan. So,
gaano kadalas yung kinukumusta mo yung sarili mo. And then, may mga, makikita ka, oo nga, yan, yung mga ganyan, nagdanad na lang na, oo nga, hindi ko yun ginagawa, no? Makukuha mo yun yung ganong sagot sa kanila, sa gesture, ganyan. Now, pagdating naman ng retreat, nakita ko kung gaano nag-iiba din, no? Yung disposition nila. I mean, how they deal with their past experiences, lalo na yung not so good experiences, you know. When you listen to them, lalo na sa gabi kasi meron tayong plenary sharing sa gabi, parang puro problema yung maririnig mo, di ba? Parang purong bigat ng kalooban, bigat ng buhay, na life is so difficult, life is so difficult, life is so hard, no? Na parang wala ng hope, no? It's a hopeless future, parang ganyan. Pero after nilang pagdaanan yung retreat, towards the end of it, maririnig mo, karamihan sa kanila magsasabi na, now I get to see life parang sa ganitong perspective, no? I get to see my life, no? My experiences na ito pala yung ganito ako ngayon, andito pa ako ngayon kasi dahil sa mga pinagdaanan kong ito, no? So, nag-iba talaga yung there's a change, no? Sabi nga natin, though change does not happen overnight, pero the grace of God is there. Kasi makikita mo towards the end, nasasabi na nila yung mga ganitong klase ng words. So, yun, yung sa akin, napaka-life-giving nung maririnig mo sa yung retreatan sa mga bata na ito na yung perspective ko sa buhay. I realized na with all my experiences, kahit ng junior high school pa man yan, or way back pa, no, ng grade school ako, nangyari lahat yan dahil yun nga, parang dahil may gustong sabihin sa akin ng Diyos. Gusto ko yun yung kapag nakuha nila, na-gets nila yung message na gustong iparating sa kanila ng Diyos towards the end of the retreat, sa akin solved na ako doon. Yeah, that's for me. That's one thing na I'm struck most after the retreat. After many retreats na. Jack. Okay, thank you, Sir Jel. Totoo naman, no, para kasing buong retreat ng grade 11, it's very memorable. But gusto kong magbigyan pansin yung siguro for the campus ministers or even to the students, you're not aware of well, sa campus ministers, we're aware of this because we're giving session to parents as well during the retreats. And I can say that ito yung best or memorable experience for me, lalo na kapag it's time for the campus minister to share what happened to the retreat of their sons and daughters. Na una, sabihin mo yung theme, yung pagkakaibigan, nakita nila yung pagkakaibigan dun sa klase, kahit bagong estudyante sila nandyan. And then, biglang magkakaroon ng idea or ng context of friendship doon sa kanilang mga tahanan. Biglang makikita mo yung mga mukha ng mga magulang na parang nararamdaman ko, they also long to have that friendship with their sons and daughters na alam ko na hindi biro ang maging magulang. And I know they are really trying their best to be a friend to you, to their son or to their daughter. Sa mga estudyanteng nakikinig dyan, hindi na namin to nababahagi sa inyo kasi nangyayari na to before the retreat ends, di ba? So, if makita nyo lang yung mga muka sa mga magulang nyo every time na naririnig nila na kayo ay may problema, meron kayong pinagdadaanan, na gusto nyong may makasama sa buhay, I don't know of kung anong klaseng expression yung napapakita nila. Is it a face that shows or expresses na nagkulang ba ako bilang magulang? Ano pa yung pwede kong gawin bilang isang nanay o bilang isang tatay para maparamdam ko dito sa anak ko na pwede rin ako maging kaibigan. And for me, ang ganda nung experience kong yun kasi nararamdaman ko na they really want to be updated with you, with their sons and daughters. And if we just let them, siguro just like Zacchaeus, di ba? Si Jesus naman malamang nung during the story, tumiting kaya diyan kung sino-sino yung tinatry niyang tignan. Pero once na tayo yung maging bukas din, umakyat sa puno,
meron talagang nakatingin sa atin, naghihintay. Ganon din siguro yung ating mga magulang na naghihintay rin ng ating pagbubukas at pagbahagi ng ating sarili para maging kaibigan din natin sila. So, yun yung best experience ko so far. Surprisingly, kasi for me, yung pagharap sa parents, syempre nakakakabayan dahil iba na yan iba ng audience from students, then bigla magiging parents. Syempre, sino ba kung hindi mo na akong magulang, di ba? And every time I facilitate parent session, lagi nandun na paano ko sasabihin to sa mga magulang na mas alam yung mas nararanasan yung bilang kung paano maging isang magulang. And yet, yun yung binibigay sa akin ni God na sila rin gusto rin nila maging kaibigan tayo. Kaya, ayun siguro, yun yung memorable experience for me in facilitating grade 11 retreats. Ganda, may perspektibo, may pananaw tayo na ang mga estudyante kailangan ng makikinig sa kanila, kailangan ng kaibigan, no? At muna naman kay Jack, meron tayong pananaw na mismong sa tahanan pala, pwede rin mabuo yung pagkakaibigan na yun, no? At siguro ako gusto ko lang din idagdag, no? Isa sa paborito kong bahagi ng bawat retreat natin, yung tinatawag na individual prayer period. No, and I think it completes also the aspects, no, of relationship with friends, with family, but never at the expense of your relationship also with God. With God. Diba? At ako, one instance I remember, there was this section, so individual prayer period, at madalas nangangamusta tayo pagkatapos nito. 45 minutes, mananahimik ka lang, magdadasal ka lang. Susubukan mong makinig, no? At naalala ko tong batang to kasi yung sagot lang niya nung nangangamusta tayo, sabi niya, ang tagal ko na siyang hindi nakausap. Diba? Ang tagal ko nang hindi siya nabigyan ng oras. Sa dami ng inaasikaso ko, sa dami ng responsibilidad ko, sa bahay, sa eskwelahan, sa klase, ngayon ko lang ulit siya nabigyan ng oras, no? And I think yung realisasyon lang na sa wakas nagkaroon ako ng oras para sa sarili ko, para sa Diyos ko, para makapagnilay, para matahimik. Parang for me it's a good sign, it's a good consolation na okay, wala naman tayong sinasabi sa kanila sa 45 minutes na yun. Wala rin tayong binibigay na diba, na dapat pagkatapos ng 45 minuto dapat na-realize mo to. Walang ganun Pero para marinig natin na may epekto pala at naging mabunga yung pananahimik nila, laking bagay na niya. No, and this is all in the span of 1.5 days, di ba? Hindi pa nga siya 2 buong araw. And di ba, you just see how taking again the time to pause, to step back, can change a lot of things. Your perspective, your way of proceeding, how you look at things, how you look at yourself, how you look at life, no? And again, I think it's such a helpful tool for us busy people, lalo sa panahon natin ngayon. Sige, kung iisipin din, it's the same module you give every week or that we give every week. Hindi ko natatanungin kung nakakapagod siya kasi sigurado akong oo, diba? Pero siguro ang mas magandang tanong, paano nyo hinaharap yung bawat klase, lalo at alam nyong okay, it's the same module that I'm giving. Parang how do you retain a fresh set of eyes to be able to see things in a fresh perspective every week? Sige, so mauna ulit ako, Sir Jack. Baka masabi ni Sir Jack yung sasabihin ko Ayan. So sige, challenging talaga yan, no? Yung maalala ko nung pumunta tayo sa Savior School, yan din yung isang striking question na tinanong sa atin. No? Sa tanong, Sir, hindi ba nagiging routinary na lang yung ginagawa at saka yung sinasabi ninyo? Parang kasi umpisa na So ito na yung sasabihin ko to hanggang sa pinakahuling klaseng magre-retreat, di ba? Meron ka ng script, kumbaga. Yun yung temptation, no? Pero
ang sinagot ko doon sa campus minister niya sa Xavier School nung nagtanong sila, sabi ko hindi no? Kasi bawat klase ay bagong experience. Alam mo yun? Yung the same module, pero kapag dating sa isang klase, iba yung pagtanggap, no? At iba din yung lumalabas, no? May mga kakaiba, no? Na results na ma-amaze ka din na oo nga pala, no? May mga ang dami mong bagay na marirealize na hindi mo na-realize sa mga past, no, na klase. So ako, I always kapag pagdating ng mga Monday to Thursday, nung first year ko kasi parang meron ng prejudgments diba? Parang you cling on to how people look at the class, no? Ano ba yung assessment ng guidance office sa kanila, yung kanilang mga subject teachers, how do they see this class, no? Parang nag-cling ako doon nung first year ko dito. Pero as time went by, ngayong nasa second year na ako, yun yung isa kong bagay na natutunan na tanggalin ko na yung prejudgments ko sa klase. And then just let the spirit to work sa kanila during the retreat. And yan, we are talking about openness sa klase, na maging open din sila sa retreat. Yun din yung naging challenge ko sa sarili ko, na sana maging open din ako dun sa kung anong pwedeng mangyari sa kanila during this retreat, parang ganun. So I get excited at some point na okay, the same module pero ibang klase. So malay mo may matututunan akong bago sa kanila na hindi ko nakita o natutunan sa ibang klase. So yun yung sa akin. Sir Jack? To be honest, talagang nandun yung pagka-routinary nung nature ng ating work. Since yearly naman dahil tayo in charge of facilitating retreats. Well, yun, katulad ng sinabi ni Jel, hindi naman sa... of course, we come to the retreat prepared. We study the module, we study how to facilitate it to the students. And yet, during the sessions itself, at least for my experience, before mag-start, lagi talagang nawawala sa isip ko yung mga gusto kong sabihin. During facilitating session, parang it comes naturally and it depends really on how the Holy Spirit move sa akin. And I can say sana, no, na gumagalaw ang Espiritu Santo sa akin. Kasi kung aasa lang ako sa sarili kong kaalaman, perhaps hindi ko kayang gawin yun ng mag-isa. And I can say that for the facilitators of retreats, not only for the campus ministers, even dun sa mga from the CIS, CLC, kung saan man yung mga nagpa-facilitate ng retreats dyan, I know that it's very important to be in touch with your relationship with God as well. Yes, we want them to be more closer to Him, but it is very also important for us to be close to Him, to make Him present in our lives. Kasi minsan kapag, di ba, parang nagiging work na lang, baka may kulang na rin from our end na nagiging trabaho na lang yung ating pagfa-facilitate ng retreats. And another thing, yung isa sa nilulook forward ko, katulad ng sinabi mo Mark kanina, yung memorable experience for you would be their individual prayer periods. And it's very important for the class or for a group to have that kind of period or session na pwede silang magdasal, magnilay, mag-isa kasama yung Diyos natin. And after that, pag magkakaroon ng sharing, when you hear them share their experiences, sobrang nakakatuwa at nakakamangha kung paano kumilos ang ating Panginoon sa mga kabataan na ito. So, ayun doon ako nakakakuha ng lakas din sa aking pagpapatuloy sa pagiging isang retreat facilitator. Bueno, ang ganda ng mga palaisipan na it's the same module, but we know based on experience that it's never the same for every class, for every student pa nga diba? Iba-iba sila lahat, iba-iba yung paraan nila ng pagdanas ng isang retreat, no? And I guess looking forward, no, especially with the limited time we have,
siguro kung babalikan nyo itong mga natutuhan ninyo sa grade 11 retreats, moving forward as we soon start with the grade 12 students, parang what's one thing you'd like to take with you that you learned from handling these grade 11 retreats? Ano ang tanong? Hindi ko na ulitin. So, sige, para take away siguro, no? Anong babaunin mo ngayong magsisimula ka na sa grade 12 na nakuha o pinabaon sa'yo ng grade 11 retreats? Sige. So, siguro hindi lang galing sa grade 11 retreat experience ko, no? Galing din ito mula sa grade 12 experience ko last year. Pinag-usapan namin to ni Miss Chrissy. Hello, Miss Chrissy, if you're listening. Pinag-usapan namin to ni Miss Chrissy kahapon kasi we're talking about, no, about the dynamics of one class, no? Na, ayan, syempre, may, normal naman talaga yan, magulo, ganyan. May mga dapat tayong i-consider ng mga situations, no? May mga circumstances na kailangan natin na maging aware tayo. Ayan, pagdating ng retreat. Sa akin yung takeaway ko dito sa grade 12 as well as sa grade 11 experiences ko this year ay yung yun nga, una yung pagtanggal ko ng prejudgments, no? Yun yung una talaga sa akin. Parang okay, magulo yung klase na yan. Okay, sobrang dami ng mga dapat i-consider na bata dyan sa klase na yan, no? So, good luck sa retreat, parang ganyan, di ba? Yung mga sinasabi kasi ng mga tao. Pero sa akin, hindi ko na yun dapat masyadong binibigyan ng attention, no? Kasi yun nga sabi ko, katulad ng sinabi ko kanina, ibang-iba din sila pagdating sa retreat, eh. No? Yung grasya ng Diyos, ramdam mo din during the retreat. And as the Holy Spirit works, no, you also can see how the students, no, respond to this divine presence, no. Kakaiba din talaga. So, katulad ng sinabi ko kay Miss Chrissy, parang hindi na ako naniniwala, no? I am a witness to parang biktima kumbaga ng mga prejudgments na yan. Kasi hindi lang twice na napatunayan ko na pagdating naman sa retreat, hindi yun yung nakikita talaga natin during the retreat. Because yun nga, it's a spiritual activity and I think it's God working, no, really during that spiritual journey or activity. So yun, yung babaunin ko hanggang sa grade 12 na hindi ko man si Sir Jack kasi kilala niya itong mga batang ito, I think, no? Hindi kasi magkasama pala tayo sa grade 12 last year. Since bago na naman silang set ng mga estudyante para sa akin, yun, no, siguro prejudgments, do not focus on this. Just trust the process, katulad ng sinasabi natin, and trust in sa grasya ng Diyos na ibibigay niya sa oras na ito para sa mga batang ito. Sir Jack? Sa akin, siguro yung patuloy kong babaunin mula noon hanggang ngayon, yung trust in God, that He really works through these students, through these young students. Paulit-ulit. Anyway, kasi minsan meron ding temptation for the facilitators when you hear them share. Parang minsan kala mo binobola lang or they're just playing with their words. Pero in the end, you just have to trust that it really came from God, that He really worked and continuously working not only through us but also through the students na magandang baunin kahit during the grade 12 retreats and even kung saan man na makinig ng mga pagbabahagi sa kanilang prayer life. Okay. Wow. No, salamat sa mga pagbabahagi. Unfortunately, we don't have much time remaining, no. Bago tayo magtapos, muli nagpapasalamat tayo kay Sir Jel at kay Sir Jack para sa biyaya ng kanilang presensya at oras ngayong hapon sa ating kwentuhan. So maraming salamat Sir Jack at Sir Jel. Good luck sa atin. God bless sa parating pang mga retreats, no? But I think as we end this episode, sabi natin kanina, inspired by Accompaniment, no? Ang inspirasyon natin nagmumula sa pakikilakbay, pagsama sa mga kabataang ito, no? And I think the last things you mentioned really summarizes what accompaniment means. Ako personally ngayon, ang pagtingin ko sa accompaniment sa isang companion, but you never force a direction on the one you're accompanying. Really, you're just there para iparamdam na may kasama siya. No, at kasama nun yung tiwala na yung pagsama mo sa kanya
'di ba? May patutunguhan, no? At sa konteksto natin, patungo siya sa Diyos, no? And for all those in this type of ministry, if you're accompanying the youth, the elders, kung ano man yan, no? No, sama-sama tayo. Kung sino man yan. Oh, kung sino man yan. Sino man ang sinasamahan mo. Diba? Balikan mo yung ibig sabihin ng pagsama. And of course, let us also take this opportunity to thank our former students na nabigyan natin ng retreat, di ba? For trusting us also, for listening to us and for journeying. Sa pakikinig sa pambobola. For opening also themselves, na may guide natin sila during the retreats in the past. Maraming salamat din sa mga nakasama natin, sa class moderators, guidance counselors. Kung nakikinig man sila, maraming salamat. And I think before we end, it's just right also to thank Sir Mark, no? Yes. Parang yan, on behalf of the Senior High School Campus Ministry, we also would like to thank Sir Mark for taking the lead, no? As our main host for Ignited to Inspire from July ka ba nag-start? July to ngayon, November na. So, ayan. Maraming salamat Sir Mark for giving, syempre, your time, no? Giving yourself, pagbuo nung, actually, maayos na tong flow natin ngayon, no? Compared to nagsisimula tayo last year. So, maraming salamat sa pagbibigay din ng oras, pagtsatsaga, no? At salamat sa pagbibigay ng puso, no? Sa Radyo Katipunan. Salamat din. Again, thank you for tuning in with us this afternoon. And we hope to see you soon. No, especially as our junior high campus ministers. Meet you and take over in the coming weeks. No? So we'll just end with a prayer, as always. So remember that we are in God's presence. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. Dear Lord, for all that has been, thank you. For all that is to come, yes. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. Amen. This has been your Senior High School Campus Ministers. Maraming salamat. See you next time on Ignited to Inspire. Thank you so much. Can break these bones. Only you can hear my call. Only you can take me home. And this life I will surrender to your love. Jesus, my Lord. Only you can set me free. With your blood upon that tree. Only you can give me hope. And this life I will surrender to your love. And
trust in you. Take all my will, my memory, take all that I hold and all I own. Take every breath and teach me to trust in you. Take all my will, my memory, take all that I hold and all I own. Take every breath and teach me to trust in you. Oh, I will set the world on fire. Yes, I will set it aflame. And I will set the world on fire. Yes, I will set it aflame. Yes, I will set it aflame. Yes, I will set it aflame. All for you, Jesus.